Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa di mailalang. Kana'y inako niya't inirang tawang iniingatan. Alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Mga kapanalig, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Puso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating managagawang mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Capistrano para palakasin ang loob ng iyong bayan. Ipagkaloob mong kami iyong patibayin sa iyong paglingap na maasahan, at ang iyong sambayanan ay kupkupin mo sa walang maliw na kapayapaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon namay, ihandog ninyo inyong sarili sa katuwiran na pagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran.
Ngunit ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natanto ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae,
at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pumarito ako hindi upang magdala ng kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig kay Kristo. Sa mga pagbasa natin na pakinggan ngayong araw ng Huwebes, lalo sa pinahayag ng ating Ebanghelyo na kung saan ang ating Jesus kasama niya ang kanyang mga alagad at patuloy siya nagtuturo. At dito nagpahayag siya na kung saan sabi nga sa unang bahagi, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi pa natutupad ito. Kaya sa tagpong ito, matutunghay natin na ang ating Jesus ay nagpahayag, no, na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Na kung saan na yung apoy talagang nakakapaso, no? Yung apoy talagang ginagamit, no, sa pagluluto at nagbibigay ng liwanag. Kaya matutunghayan natin na katulad ng ginto na dinadalisay sa apoy para matanggal yung mga bagay-bagay, yung dumi, lupa, ano pa nakakabit doon. So, kaya matutunghay natin na ganun ang nais din ipahayag. Kaya ang ating Jesus, ang kanyang salita na kung saan ipinapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos, na kung saan ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ng alab, no, sa mga taong bukas ang kalooban, bukas ang kanilang puso't isipan para makinig at ramdam nila ang talagang ang ipinapahayag ng ating Jesus. Kaya makikitaan naman din natin sa buhay ng ating Jesus talagang nag-aalab yung kanyang puso para ipahayag yung paghahari ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya hindi siya napapagod, no? Talagang tuloy-tuloy yung kanyang misyon, tuloy-tuloy ang kanyang pagpapahayag, no, na mabuting balita. Kaya siya ay talagang tunay nga na nagdadala ng ningas, ng pag-asa. Nagbibigay siya ng alab para talagang itong mga alagad din niya, kapag binigyan pansin yung kanyang mga salita, talagang matutulad talaga sila sa ating Panginoon. At matutunghay naman din natin, lalo-lalo nung tinanggap nila ang kaloob na Espiritu Santo, na kung saan nag-alab yung kanilang damdamin para talagang ipalaganap ang mabuting balita, talagang yung mga salita ng ating Panginoon talagang nag-aalab sa kanilang puso, na kung saan ay tanda ng kanilang pakikibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Kaya matutunghay natin na yung binabanggit na pangalawang binyag, yun nga, yung ating Panginoon ay siya ay laan na mamatay. Oo. Magiging martir siya. Oo. At yun nga, ay naganap naman din yan. Oo. Nangyari din yan. At ganun din yung kanyang mga alagad, na kung saan ay hindi na sila natakot sa kamatayan. Kung paano naranasan ng kanilang guro, ng ating Panginoon, na sa kabila nagpapahayag sila ng mabuting balita, ng kaligtasan, ay matutunghay natin na yun ang kanyang talagang naging buhay, yun ang naging hantungan niya, na kung saan ay tinanggap niya ang pagiging martir, no? Martyrdom. So ang kanyang mga lagad, ganun din.
sa kanilang pagpapahayag, sa kanilang pagpapatotoo, ay tinanggap din nila yung talagang nangyari, no, sa ating Panginoon. Kaya sumatotal, talagang yung apoy na yon ay talagang nagningas. Yung apoy na yon nagbigay ng liwanag at kung paano dinalisay yung kailang puso't kalooban. At diyon din ay tinanggap ng kanya mga alagad. At ganoon din, tinatanggap din natin na kung saan kapag binibigyan pansin natin ang mga salita ng ating Panginoon, talagang iba, no? Talagang nag-aalab din, no, sa ating puso yung kanyang pagmamahal at kung paano tayo yung salita ng Diyos ay binabago tayo. Kaya sa tagpong ito ay matutunghay natin sa pangalawang bahagi ng ating Ebanghelyo ay ipinahayag ng ating Panginoon. Sabi niya na akala ba niyo na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Kaya matutunghay natin si Jesus, siya ay tanda ng katotohanan, pero siya din ay tanda ng magiging kontradiksyon. No? Kasi yung iba, tatanggap sa katotohanan, yung iba naman ay hindi. Oo. Kaya nga, siya ay magiging tanda buhat sa Diyos at ang mga nanindigan sa katotohanan ay magiging banta, magiging hadlang sa mga taong ayaw sa katotohanan. Kaya nga dito ipinapahayag sa loob lang ng pamilya ay mararanasan. Oo, na kapag ang isa ay talagang nanindigan sa katotohanan, so yung iba parang din, no? Parang dating ay magiging kalaban, no? Kaya isa sa mga karanasan natin, no, sa pamilya, no, kapag ang isang member ng pamilya, sabihin na lang natin ay talagang gumagamit ng droga, syempre yung iba magmamalasakit na kailangan iparehab, no? Pero yung iba naman sasabihin, hindi, masisira yung ating pamilya, halayain natin maging lihim. So, nahahati. Oo. Ayaw nila ma-expose dahil isang malaking kahihiyan. Pero yung iba, gusto na kung saan manindigan kung ano ang tama at mabuti para sa ganun matulungan. Kaya, sumatotal ay ganun. Kapag pinag-usapan yung katotohanan, kailangan manindigan. Oo. Kahit mayroong mga contradict. Oo. At yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating panahon, minsan ay magulo. At dahil sa mga fake news, nalilito rin tayo kung ano bang ating talagang paninindigan. Kaya kailangan natin maging maingat. Kailangan natin ang gabay ng Espiritu Santo. At kapag natumbok natin yung katotohanan, kailangan nating pangatawanan. Kahit maging mitya ito ng hindi maging magandang relasyon nyo sa bilang magkakapatid o yung kaibigan. Oo. So, kailangan manindigan dahil yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga, sa tagpong ding ito ay inialaala natin si San Juan Capistrano na kung saan ay sa kanyang panahon siya ay naging ilaw, no? Naging liwanag, no? Na kung saan kung paano niya yung salita ng Diyos ay talagang nag-aalab sa kanyang puso. Kaya nga mula sa pagiging abogado ay talagang tinalikdan niya yung pagiging isang gobernador, no? Nagpari para maging talagang lingkod ni Kristo. Oo. Siguro ayaw niyang kainin siya ng sistema, kaya kailangan niya na kung saan ay tumugon din sa paanyaya, no? Calling, no? Kaya siya ay naging isang misyonero, no? Niyakap niya ang pagiging
Franciscano. No? Kaya matutunghayan natin na nandun yung alab, no, sa kanyang puso na pinili niya maging misyonaryo para ipahayag yung salita ng Diyos, no, at maging liwanag din siya, pag-alabin ang sambayanan sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ipinapahayag, pinapangaral. At sa kanyang panahon ay marami din mga heretics. No? Kaya matutunghayan natin na dahil nga nag-aalab ang kanyang puso at kung paano ipahayag ang katotohanan, talagang ganun ang kanyang ginawa. No? Kahit yung sinong masagasaan, masaktan, kailangan talagang manindigan sa katotohanan. Kaya ngayon ay inaalaala natin siya na kung saan ay yun, no? Naging liwanag siya, naging apoy siya, at the same time, nanindigan sa katotohanan. At yun ang nais ng ating Panginoon. At yun ang hamon, no, sa bawat isa sa atin, na kung saan ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso at tayo din ay maging liwanag at mag-alab yung ating damdamin na maging kabahagi sa misyon para ipalaganap ang salita ng Diyos at the same time ay magpatotoo. Oo. At mamuhay na tayo sa katotohanan, hindi sa mga kasinungalingan, kundi doon lang tayo kung ano ang tama at mabuti. At sa ganung diwa ay talagang makatutugon tayo sa panawagan ng ating mga pagbasa. At gayon din sa ipinamalas, ipinakita ni San Juan Capistrano. Maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Sa bawat panalangin nating itutugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Kalakip ng ating mga personal na mga kahilingan na pinatutungkulan ng misang ito. Ama naming Diyos, ipadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap, kalingain mo kami sa aming mga sakit, at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mong ipagdiwang ngayon ang karangalan ni San Juan Capistrano. Ipagkaloob mo ang pananampalatayang lagi niyang pinanindigan ay lubos naming mapanghawakan at magampanan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Ngayon, si San Juan Capistrano pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit na papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kay magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawang kadapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na ay Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanabikan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo ninyo yan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa katapatan, sa pananampalataya, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang upang sa aming salita at gawa ay may pahayag ang pananampalatayang ipinagmalasakitang ipalaganap ni San Juan Capistrano at pinaglaanan niya ng paglilingkod habang buhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, inanyayahan po namin kayo na makisa sa gagawing Living Rosary sa October 31 dito po sa Veritas Chapel sa ganap ng ika-12 ng tanghali. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department, tumawag lamang po sa 8925-7931 o local 129-131-137 o mag-text sa 0917-6314-589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Naji. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating banal pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo at taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus